ating makapangyarang banal nga Dios sa Juan chapter 8 verse 17 and 18, nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang tao. Nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatutuo rin ang amang nagsugo sa akin. Ang Diyos nagpakilala siya nga siya din ay tao, at ang ating Panginoong Kristo din nagpakilala siya nga siya din ay Diyos na tao. Nagpatutuo ang dalawang tao. Maliwanag na kalagay sa Biblia sa Juan chapter 8 verse 17 and 18, nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang tao. Nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatutuo rin ang amang nagsugo sa akin. Silang dalawa nagpakilala nga ang Diyos nga banal, nga amahan, nga ama, nga Espiritu Santo, siya din ay tao. Kaya gisabi sa ating Panginoong Kristo sa Juan chapter 8, ibalik natin to dahil ang cellphone natin na virusan. Sinasabi dito sa Juan chapter 14 verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Nagpakilala din ang ating Panginoong Kristo nga kung nakilala ninyo ako, sabi sa ating Panginoong Kristo, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Kaya ang ating Panginoong Kristo nagpakilala siya nga siya ang Diyos na ama, nga banal, nga nagkatawan ng tao. Kaya maliwanag nakalagay sa Juan chapter 8 verse 17 and 18. Sinasabi dito sa kanyang sagradong dakilang banal nga panalita sa Juan chapter 8 verse 17 and 18, nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang tao. Nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpapapatutuo rin ang amang nagsugo sa akin. Sinasabi dito sa sagradong dakilang banal nga pananalita na ibinigay sa ating makapangyarang banal nga Diyos nga sa langit sa Juan chapter 14 verse 8 and 9. Juan chapter 14 verse 8 and 9, sinasabi dito sa sagradong makapangyarang dakilang banal nga pananalita nagibigay sa ating makapangyarang Panginoong Diyos nga sa langit. Sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Filipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Naguguluhan ang mga kaawas ng Panginoong Diyos nga nasa langit. Nagtatanong ang ibang mga tao nga, Panginoong Kristo, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami, sabi ni Filipe. Kaya gisabi sa ating Panginoon Kristo, matagal na ninyo akong kilala. Sinabi sa ating Panginoon Kristo, sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Filipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakilala Sumagot si Jesus, matagal na ninyo ako kasama, Filipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sinabi dito sa kanyang sagradong dakilang banal na pananalita, nagibigay sa ating Panginoong Diyos nga sa langit,
Sa Juan chapter 8 verse 19. Juan chapter 8 verse 19, sinasabi dito sa kanyang sagradong dakilang banal nga panalita, nagibigay sa ating Panginoong Diyos nga nasa langit. Kaya siya'y tinanong nila, nasaan ang inyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo. Napakaliwanag nga sinasabi sa ating makapangyarihang banal nga Diyos nga nasa langit. Babasahin natin dito sa Juan chapter 10 verse 30, 31, 32, 33. Juan chapter 10 verse 30, 31, 32, 33. Sinasabi dito sa kanyang sagradong dakilang banal nga pananalita, nagibigay sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos nga nasa langit. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga Hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan? Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mga mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Sinabi sa mga kaaway sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos, dumampot sila ng bato para ang ating Panginoong Hesukristo ay kanilang batuhin. Nagpakilala ang ating Panginoong Hesukristo dito sa Juan chapter 10 verse 31 verse 30 and 31. Ako at ang Ama ay isa. Ang mga Hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Kaya ayaw nilang maniwala nga ang ating Panginoong Hesukristo siya tunay totoong Diyos. Anong sabi sa ating Panginoong Hesukristo? Sa Juan chapter 8 verse 17. Sa Juan chapter 8 verse 17 and 18, sinasabi niya dito sa kanyang sagradong dakilang banal nga pananalita, nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang tao. Nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatutuo rin ang Amang nagsugo sa akin. Silang dalawa din tao. Silang dalawa, ang Amahang Diyos na banal na Espiritu Santo, nagpakilala din siya nga siya'y tao. Nagpakilala din ang ating Panginoong Hesukristo nga siya'y tao. At nagpakilala din, sinasabi sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sagradong dakilang banal nga pananalita sa Juan chapter 10, sa Juan chapter 10 verse 30. Juan chapter 10 verse 30, sinasabi din sa ating dakilang makapangyarihang banal nga Panginoong Hesukristo, ako
at ang Ama ay iisa. Ang mga Hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mga mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Kaya ayaw din talaga maniwala ang mga kaaway sa ating Panginoon Kristo kasi tunay totoong Diyos. Anong sabi sa ministro? Sabi nila sa ministro na nagtuturo sa loob ng simbahan sa Iglesia ni Cristo, si Kristo ay nagpakilala niya siya tunay totoong tao. Laking kalokohan, laking kasinungalingan. Sabi sa ministro na nagtuturo sa loob ng simbahan sa Iglesia ni Cristo, ang ilang Panginoon si Kristo ay tunay totoong tao at hindi Diyos, sapagkat batay sa kanilang mga pagpaliwanag, nagpapakilala sa kanila ang Panginoong si Kristo na siya totoong tao at hindi Diyos. Kaya naghamon-hamon pa ng debate dito sa Facebook profile ko. Yung nalalaman nila na nagkakamali sila, wala na dito naghamon. Nga sinasabi lang nga all religion debate. Nagpa-video call pa ang iba. Yung ibigyan na ng sample, ayaw nang humarap sa debate. Kaya sabi ko sa kanila, sa Islam, Ustad Muslim, nga iparang si Barcelona sa debate. Ang ano namin, face to face ka debate kasi nagtanong ang Muslim sa kanilang opisina. Chat-chat ko sila. Anong niya pastor sa debate? Online debate o face to face? Face to face po, harapan po sa paningin ng mga tao. One-on-one debate, license to license. One-on-one Biblia. Nag-request ko si Ustad Barcelona sa Islamic Muslim religion. Kaya nagsabi naman sila, nagsagot naman, hindi lang si Ustad Barcelona nga Muslim sa Islamic ang ipaharap lang kundi iba na namang Ustad. Ilang araw na, wala pa rin silang humarap. Lumagpas na hanggat mabutan ng isang taon yan. Hanggat mabutan ng isang taon. Kaya gisabi ko sa kanila, bigyan kayo ng sample bago pa ipapahiya kayo sa ating makapangyarang banal nga Diyos na nasa langit sa harapan ng mga tao. Pag-aralan ninyo ito bago pa kayo papahiya sa harapan ng mga tao. Natatakot din sila. Kaya sinasabi dito sa ating dakilang makapangyarang banal nga pananalita sa ating Panginoong Diyos sa Juan chapter 8 verse 23, 24 and 25. Juan chapter 8 verse 23, 24 and 25. Sinasabi dito sa kanyang sagrado makapangyarihang dakilang banal nga pananalita nagibigay sa ating Panginoong Diyos na sa langit. Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas, kayo'y taga-sanlibutan. Taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Nagpakilala ang ating makapangyarang banal nga Panginoong Diyos nga sa langit. Nga sinasabi sa ating makapangyarang Panginoong sa Kristo sa Juan chapter 8 verse 23, 24 and 25. Sinasabi dito, sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas, kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga maliwanag na kalagay sa sagradong banal nga panalita sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng sumali sa kanilang religion, itatapon po yan sa impyerno.
No, sinasabi po yan sa ating Panginoong Diyos na sa langit. Siya po ang naghusga, hindi po ako. Wala po akong karapatan maghusga sa ibang relihiyon, sapagkat ako din ay hatulan din ako sa ating Panginoong Diyos kung ako ikasama niya sa kanya ng langit. Amen? No, kung saan ako batay sa aking ginagawa dito sa sanlibutan, batay sa aking pagsunod sa kalooban ng Diyos, ako ba'y karapat-dapat magkasama sa kanya ng langit? Amen? Kaya sinasabi dito sa ating dakilang makapangyarang pananalita sa ating Panginoong Diyos sa Juan chapter 8 verse 23, 24 and 25. Sumagot si Jesus, kayo'y taga ibaba, ako'y taga itaas. Kayo'y taga sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. No? Ang Panginoong Kristo, siya nga ang Diyos na Amahang Banal na lumikha ng langit at lupa. Kaya sinasabi sa ating Panginoong Kristo, kung hindi sila maniniwala ng ating Panginoong Kristo, nga siya ang Alpha at ang Omega, siya ang tunay na Diyos na buhay, na lumikha ng langit at lupa, kung hindi sila maniniwala, hindi po sila magkakasama sa kanya ng langit, sapagkat sinabi sa ating Panginoong Kristo, sila ay mga matay. No, sa kanilang kasamaan, sapagkat sinabi sa ating Panginoong Kristo na kapag hindi sila maniniwala na say ng ating Panginoong Kristo na ako nga makasalanan. Amen? Excuse me. No? Kapag hindi na paniwalaan ng ating Panginoong Kristo na nagsasabi ako nga, no? Sinasabi dito sa kanyang sagradong makapangyarihang dakilang banal na pananalita sa 1 chapter 8 verse 25. Sino sa 1 chapter 8 verse 24 and 25. Kaya sinabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Maliwanag na nakalagay sa kanya sagradong dakilang banal na panalita. Kaya nagtanong dito ang mga ilan sa mga tao nga na ilan sa mga sugo sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos nga nasa langit, nga ipakita namin, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan kami, sabi ni Filipe. Ngunit nagpakilala ang ating Panginoong Kristo nga siya gyud ang tunay totoong Diyos nga nagkatawa ng tao. O sinasabi dito, babalikan natin ang Pahayag chapter 22 verse 12 and 13 at ang Pahayag chapter 2 verse 8 at ang Pahayag chapter 1 verse 8. No, sinasabi dito sa kanya sagradong dakilang banal nga pananalita, nagibigay sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos nga nasa langit. Pahayag chapter 22 verse 8. Pahayag chapter 22 verse 12 and 13. Makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. No, nagpatotoo na ang ating makapangyarihang Panginoong Kristo nga siya ang Alpha at ang Omega, wala pa ang langit at ang lupa. Nandito na po ang ating Panginoong Kristo. Siya ang naglikha sa langit at lupa, ang ating Panginoong Kristo. Nagpatotoo ang ating Panginoong Kristo sa kanyang sarili nga sinasabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Sinasabi sa ating Panginoong Kristo sa Pahayag chapter 2 verse 8. Pahayag chapter 2 verse 8, ito ang ipinasasabi niya na siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. No, maliwanag
nakalagay sa kanyang sagradong dakilang banal na pananalita sa Pahayag chapter 2 verse 8. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmerna, ito ang ipinasasabi niya na siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Sa Revelation chapter 1 verse 8 o sa Pahayag chapter 1 verse 8, sinasabi dito sa kanyang sagradong dakilang banal na pananalita nga gibigay sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos na sa langit, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. No? Salitang banal sa ating Panginoong Diyos, no? Kasi Jesu Kristo, no? Diyos noong unang panahon, no? Diyos sa kasalukuyan, no? Sa nakaraan at siyang darating hanggang sa pagbalik, siya pa rin ang Diyos. Siya po ang ating Panginoong Jesu Kristo. Amen? Kaya ito po ang salita na ibigay sa ating makapangyarihang banal na Diyos, na ibigay niya sa bawat isa sa atin. Bago pa tayo manalangin, mag-aalay muna tayo ng kanta, no? Para sa ating makapangyarihang banal na Diyos na nasa karya ng langit sa kanyang trono. Amen? Purihin ang ating dakilang banal na Espiritu Santo na lumalang ng langit at lupa. Mag-alay muna tayo ng kanta. Praise God, hallelujah. Praise God. Ugat mo ka akong lalaki. Busog na ugat mo. Praise God, hallelujah. Marami ang ibig mapatawad sa pangalan ko, ngunit ayaw sumunod sa salita ko. Ayaw ang hinahanap, itinatakwil ako, at ibig ako tawagin Panginoon. Ako'y naghahanap ng tapat na alipin, alipin may bigatin na ang ikaw ay abutin. Nagwawala, bahala sila sa kanilang kaligtasan. Sila'y nagpapanggap na mahal ako. Huwag mo akong tawagin Panginoon kung hindi ka naman susunod. Ang putus ko'y iyong pinabaliwala. Huwag mo ako tawagin Panginoon kung hindi ka susunod. Ako lang baga pag-iibig sa iyo, kahit ang salita ko'y itinatago ninyo. Hanggang kailan kaya ako itatakwil at tatawagin pa akong Panginoon? Huwag mo ako tawagin Panginoon kung hindi ka naman susunod. Ang utos ko'y iyong
pinapaliwala. Huwag mo ako tawagin, Panginoon, kung hindi ka susunod. Pangako ko'y iyong inaantin, ngunit utos ko'y ayaw niyong tuparin. Kung mahal mo ako, ang kalooban ko'y iyong gawin. Maliwanag na talaga sa sagradong panalita sa ating Panginoon Diyos. Siya nagpatutuo sa kanyang sarili at nagpatutuo rin ang ating Ama na sa langit. Amen? Nagpatutuo ang dalawang tao. Mo ako tawagin, Panginoon, kung hindi ka naman susunod. Ang utos ko'y iyong pinapaliwala. Huwag mo ako tawagin, Panginoon, kung hindi ka susunod.